Inay! Pwede tayong maghati ng ari-arian, pero hindi mo pwedeng kunin lahat ng pera. Kailangan pa ni Tuan-Tuan ng pera para sa buhay niya. Isang anak, sa labas lang yan. Kung mamatay, mamatay. Umalis ka. Anak sa labas! Inay! Huwag mong kalimutan, nang buhay pa si panganay, hindi siya makapagkaanak. Ikaw ang nagsabi sa akin na kumuha ng ibang lalaki para magkaanak ng si Tuan-Tuan. Paano mo ngayon masasabing hindi mo na siya pananagutan? Ang ingay! Nasaan ako? Hindi ba ako nagdadaan sa pagsubok para maging immortal? Hindi pa tapos ang iyong makamundong koneksyon. Kailangan mo pang dumaan sa isang buhay sa mundo ng tao. Kaya, nabigo ako sa pagsubok at maging isang maliit na batang tao. Sabi ng langit na hindi pa tapos ang aking makamundong koneksyon, ibig sabihin ba sa buhay na ito, magiging anak ako ng pamilyang ito? Ano naman ngayon? Kasalanan mo yan. Dahil hindi ka makapagkaanak ng lalaki. Nanganak ka lang ng palamunin. Ngayon, itong maliit na anak sa labas, siya mismo ang nabagok ang ulo. Hindi ko alam kung gaano karaming pera ang kailangan para gumaling siya. Ayaw naming maging ginagawang gatasan. Inay! Umalis na tayo! Ayoko! Wala akong pakialam. Maliban kung mamatay ako ngayon, walang makakalabas sa pintong ito. Hipag, kung magulo ka pa, magiging seryoso na ako! Inay, ibigay mo na sa akin ang pera. Ha? Chuifen, bulag ka ba? Bakit mo ako sinuntok? Aray! Hindi ako, Inay. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari. Ha? Naglakas loob ka pang manuntok. Aray! Inay, hindi talaga ako. Tuan-Tuan! Tuan-Tuan, gising ka na. Masakit pa ba ang ulo mo? May masakit ba sa'yo? Inay, ang bata niyan, gising na pala. Mabuti na rin at gising na siya para hindi na tayo gumastos pa sa pagpapagamot sa kanya. Umalis na kayo agad! Umalis. Huwag na kayong dumikit pa. Sandali! Inay, kakagising lang ni Tuan-Tuan. Mahina pa ang katawan niya. Hindi ko hinihingi na ibigay mo sa akin ang lahat ng pera. Pero pakiusap, mantira ka naman ng kaunting pera para sa akin para mabilhan ko siya ng masustansyang pagkain. Ayos ba? Isang palamunin! Anong masarap na pagkain? Kung ako ang katanungin, itong kaldero na to, magluto lang ng lugaw para sa kanya. Para mabusog siya, sapat na. Pero, Ano po ang lugaw? Ang lugaw ay harina lang na hinaluan ng tubig. Hindi mo pa alam yan? Ang tanga mo talaga. Kung ganon, di ako kakain. Gusto ko ng karne. Karne? Inay, may kalamidad sa lahat ng dako ngayon. Mabuti na nga lang may makain. itong maliit na bastardo na to, gusto pa rin kumain ng karne? Mahirap bang kumain ng karne? Oo naman. Teka lang, nagkamali ba ako ng tingin? Inay, parang nakita ko kanina. 2 manok gubat ang nahulog. Sa tingin ko, nababaliw ka na sa kagustuhang kumain ng karne. Ang katawan na ito ay masyadong mahina, kaya limitado ang aking kapangyarihan. Walang pera kahit 1 sentimo. May ilan itlog pa rito sa bahay. Mamaya, papadalhan ko ang hipag mo para dalhin sa'yo. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Huwag na kaming guluhin. Tara na! Inay! Gusto ni Tuan-Tuan ng karne, Inay. Huwag kang mag-alala. Bukas, pupunta si Inay sa likod ng bundok. Titingnan ko kung makakahuli ako ng hayop. Inay, hintayin mo ako! Tuan-Tuan, bakit ka nandito? Nakapagpahinga na ako buong gabi. Sa wakas, bumalik na ang kaunting kapangyarihan ko.
Sa pagkakataong ito, makakakain na ako ng karne. Inay, gusto kong sumama sa'yo manghuli. Sige. Pero dumikit ka sa akin. Malaki ang bundok na to. Huwag kang mawawala. Lolo! Ayos ka lang ba, Lolo? Lolo! Bilisan mo. Tingnan mo, may tao doon. Dali, dali. Humingi ng tulong. Masamang espiritu ang bumabalot sa kanya. Ito ay tanda ng kamatayan. Hindi ko inakala na meron ding tao dito. Gumagamit ng masasamang paraan para manakit ng tao. Umalis ka. Umalis ka. San galing ang batang yan? Umalis ka na dyan. Sinasagit ko siya. Ang lolo na ito ay nababalutan na ng masamang espiritu. Kung hindi ko siya agad bibigyan ng heart-protecting pill, siya ay mamamatay sa atake sa puso. Anong masamang espiritu naman yan? Huwag kang dyan magsalita ng kung ano-ano nga. Umalis na kayo agad niya. Pasensya na po. Kami po ay mga taga rito sa malapit. Wala po kaming masamang intensyon. Alis na po kami agad. Ayos lang po ba si Lolo? Lolo! Tuan-tuan, huwag na huwag kang makikipag-usap sa mga estrangero tulad ng ginawa mo kanina. Delikado yan. Alam mo ba? Apa? Inay, gusto ko ng isda. 3 taon ng tagutom, naubos na ang mga isda sa ilog. Inay, tingnan mo, may isda. Nagkakamali ba ako ng tingin? Ang isda ay umakyat sa pampang mag-isa. Talyan mo, pulutin mo na ang isda. Kung hindi, kukunin ang iba yan. Taina, ang swerte naman natin ngayon. Ang daming isda, hindi natin mauubos. Pwede pa nating ibenta ang iba. Ay, may pagganong kuneho doon. Mamaya, puntahan natin at tingnan. Baka may isda at karne tayo ngayon. Tara na! Ay, shh! Ayan, may kuneho. Ang kunehong to, kusa pang lumapit sa atin. Ang bengo. Halika, kumain ka na. Masarap ba? Masarap. Kumain ka pa ng marami. Inay, kumain ka rin ng isa. Hipag, kumain na pala kayo. Bakit may karne ng kuneho at isda pa kayo? Ang bango talaga. Oo nga. Ay, ang dami pa palang isda na natira. Si Inyay kasi, nitong nakaraan, gusto niyang kumain ng karne. Kaya kukuha na lang ako ng ilang isda para iuwi, para sa matanda. Hoy! Chuifen, hiwalay na tayo ng bahay. Kung gusto mong kumain ng karne, manghuli ka sa bundok. Wala akong libreng karne para sa'yo. Hipag, sobra ka naman magsalita. Kahit hiwalay na tayo ng bahay, isa pa rin tayong pamilya. Kung may karne, di ba dapat magbahagi? Magbahagi? Sige. Hayaan mong hatiin ni Inay ang pera sa akin. Tapos, hahatiin ko sa iyong isda. Kung ayaw mong ibigay, wag na. Ayoko rin naman. Sino ba ang nakakaalam kung anong klaseng bagay yan? Hindi ba malinis ang pinanggalingan yan? Hindi ko nga alam kung saan mo yan ninakaw. Huwag kang mag-imbento. Ako pa ang nag-iimbento. Kung ganon, ipaliwanag mo nga. Lahat ng tao sa bundok, walang nahuli. Bakit ikaw lang ang nakahuli ng isda at kuneho? Oh, wala ka nang masabi, di ba? Sa tingin ko, may tinatago ka lang. Aray! Mga kapitbahay! Halina tingnan nyo! Ay naku, ang hipag ko, magnanakaw. Nagnanakaw ng gamit. Ang masamang babaeng may masamang bibig habang buhay na mamalasin. Ikaw! Hoy, sino ang sinasabi mong may masamang bibig? Maliit na anak sa labas. Ah! Anong ginagawa mo? Pasensya na, pasensya na. Palman hin. Umalis ka.
Inay, kanina po, sa buso ng masamang babae, nilagay ko ang bad luck charm. Mamalasing po siya buong araw. Bad luck charm? Apo. Malit na kuneho. Ang sakit! Ayoko na kumain. Ang suwanyi na yan, sobra na talaga. Nakakahuli ng isda. Pero hindi man lang alam na bigyan ang bina niyang tulad ko. Inay, may dalawa pa siyang malalaking kuneho. Ang laki at ang taba. Ang hipag, siya lang ang umangkin. Ilang araw pa lang namatay ang panganay. Pero ang manugang na yan, nagre-rebelde na. Kailangan nating humanap ng pagkakataon para turuan siya ng leksyon. Inay, bakit pa tayo maghahanap ng pagkakataon? Si Butcher Wang sa kabilang baryo, namatayan ng asawa kamakailan lang. Ngayon, gusto niyang maghanap ng bata at magandang mapapangasawa. Balita ko, magbibigay pa raw ng 500 pisong dote. Tamang-tama, ipapakasal natin ang hipag doon. 500 piso! Ang pakalawa natin, 20 lang ang kinikita sa pabrika kada buwan. Katumbas na yan ng ilang taon yung pagtatrabaho. Kapag nakuha natin ang pera, hindi ba tayo ay makakakain ng karne araw-araw? Ang problema lang, paano natin mapapapayag ang asawa ng panganay? Na magpakasal doon. Kahit hindi siya pumayag, wala siyang magagawa. May paraan ako. Anong ingay yan? Tatay, ayos lang po ba kayo? Jinyan, tamang-tama ang dating mo. Nakita ng tatay ang maliit na diyosa ngayon. Doktor, nabalif na ba si Lolo? Aba, Anong klaseng pananalita yan? Ikaw na bata ka? Seryoso ako sa'yo. Ngayon lang, inatake ako sa puso. Pero niligtas ako ng isang batang babae. Hindi ko alam kung anong gamot ang pinainom niya sa akin. Ang sakit sa puso ko sa loob ng mahigit 10 taon. Bigla na lang gumaling. totoo ba yan? Ang katawan ni Lolo talagang gumaling na. Narinig mo ba? Pumunta ka agad sa Qingshui Town. Hanapin mo ang munting diwata na yon para sa akin. Dapat may dala kang malaking regalo para magpasalamat. Qingshui Town? Oo nga. Hindi ka ba nakapunta na sa Qingshui Town dati? Isa pa, ang paghahanap ng isang batang babae hindi dapat mahirap para sa iyo. Ayoko. Ang lugar na yon, ayoko nang bumalik doon sa pangalawang pagkakataon. Ayoko. Ang lugar na yon, ayoko nang bumalik doon sa pangalawang pagkakataon. Kahit maliit na bagay lang yan, hindi mo pa magawa para sa akin. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Lolo, anong nangyari sa'yo? Doktor, anong nangyari kay Lolo? Hindi maganda. May panganib na maulit ang atake sa puso ni Lolo. Kung sasalungatin mo pa ang kagustuhan ni Lolo, baka mapanganib ang buhay mo. Ano? Tatay, huwag na po kayong magalit. Pupunta ako. Pupunta na ako, di ba? Hipag, bilisan mo. Buksan mo ang pinto. May nangyari. Hindi maganda. Hipag, buksan mo ang pinto. May malaking problema. Hipag. Hipag, buksan mo ang pinto. Liu Cuifan! Anong ginagawa mo at kumakatok sa pinto ko ng ganito kaaga? Hipag, pumunta ka na sa bahay namin at tingnan mo si pangalawa. Naipit ang kamay niya sa makina sa pabrika. Malapit na siyang mamatay. Ano? Kahit na hindi kami ni Inay mabait sa'yo noon. Pero si pangalawa ay laging gumagalang sa'yo. Ngayon na malapit na siyang mamatay, gusto kanyang makita sa huling pagkakataon. Kaya bilisan mo. Wala ng oras. Ano ba talagang nangyayari? Bakit naman bigla na lang naipit ang kamay ni pangalawa sa makina? Hindi ko rin alam. Bilisan mo at tingnan mo. Naku, naloko ako. Buksan ang pinto. Buksan mo ang pinto.
Ikaw pala si Su Wanyin. Maganda ka nga talaga. Hindi nga ako niloko ni Liu Chuifen. Sino ka ba? Mukhang hindi mo pa alam. Ang inay mo at si Liu Chuifen. Ibinenta ka na nila sa akin. Binigyan ko sila ng 500 piso. Halik ka na, mahay ko. Bitawan mo ako, inay, hipag! Alam ko nasa labas kayo. Palabasin niyo ako. Inay, naabisuhan mo na ba si Kapitan? Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal. Dating si Kapitan kasama ang mga tao para hulihin sila sa akto. Sa oras na yon, ang nangyari kina Su Wanyin at Butcher Wang hindi na maitatago. Kahit ayaw niya, mapipilitan siyang magpakasal. Mr. Shen, nalaman ko po ang batang babae na nakita ng lolo niyo noon. Maaring ang pangalan niya ay Tuan Tuan. Dahil sa araw na yon, sila lang at ang inay niya ang dumaan dito. Tara na, tara na. Hindi ko akala yung gagawin niya yan. Ang kapal ng muka. Oh, tara na. Ang kapal talaga ng muka. Hello, pwede po bang magtanong? Alam niyo ba kung nasaan ang bahay ni Tuan Tuan? Tuan. Di ba anak siya ni Su Wanyin? Pupunta nga kami sa bahay niya para hulihin ang nangangaliwa. Hulihin ang nangangaliwa? Oo nga. Yang si Su Wanyin ang kapal ng muka. Gaano palang katagal namatay ang panganay ng pamilya Wang? Nangangaliwa na agad siya. Wala man lang hiya. May ganyan palang tao sa baryo natin. Nahihiya ako para sa kanya. Tara na! Tara na! Mr. Shen, ito. Ang babaeng malandi. Ano namang klaseng anak ang maituturo niya? Sabi ko na nga ba, niloko lang ang lolo ko. Inay! Nasaan tiya si Inay? Naku, nasa panganib si Inay. Tulungan niyo ako. Abat nanggangagat ka pa, ha? Huwag kang magpakipot. Superte mo pa nga at pagsisilbihan mo ako. Bitawan mo ako. Sumigaw ka. Sumigaw ka pa ng mas malakas. Kahit sumigaw ka pa hanggang mapaos, walang tutulong sa'yo. Bitawan mo ako. Kapitan! Naku! Aray! Kapitan! Sa wakas, dumating na kayo! Ang hipag ko at si Butcher Wang mula sa kabilang baryo ay nagtatago at naglalandian sa loob ng bahay. Ano? Ay, ang puti. Miss ko si Wanyin. Ang puti mo talaga. Ay. Sa panahon ngayon, bumababa ang moralidad. Kung hahayaan ko ang ganitong immoral na gawain, ang hangin sa ating baryo ay masisira rin. Umalis ka dyan. Tingnan mo. Anong ginagawa mo? Masama to! Huli na ang lahat! Iyon na lang ang tanging paraan. San sinukob na walang hanggan! Lahat ay magiging isa! Transfer spell! Bukas! Su Wanyin, wala kang hiya. Su Wanyin! Su Wanyin! Sa tingin ko, wala ka ng kawala na yon. Kapitan, ang nakahiga sa kama hindi si Su Wanyin. Anong nangyari? Ano yan? Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Bakit ikaw yan? Matandang Wang, 6 na po ka na. Paano mo nagawa ang ganyang kahiya-hiyang bagay? Paano mo nagawa ang ganyang kahiya-hiyang bagay? Kapitan! Hindi po ganyan! Hindi ko rin alam kung paano nangyari yan. Nasa kubeta lang ako kanina. Ay, nandito na nga mga ngalo niya. Akala mo ba bulag kami? Sa ginawa mong yan, hindi mo ba nahihiya ang namayapang si Mang Wang? Hindi ako! Kapitan, may mali po rito. Si Su Wanyin po ang nagnanakaw ng halik sa loob ng bahay kanina. Si Su Wanyin po ang nagnanakaw ng halik sa loob ng bahay kanina. Tingnan nyo, pati ang paborito niyang pulseras. Nandito pa. Pulseras nga ni Su Wanyin yan. Tama! Nakikita ko siyang suot-suot yan araw-araw. Hindi niya yan inaalis. Ibig sabihin, si Su Wanyin ang nagnanakaw ng halik kanina? Ha? Ay, oo. Tama.
Si Suwan Yin ang kasama ko nagnanakaw ng halik. Kinuha ng babaeng yan ang 500 piso ko. Pero hindi niya ginawa ang usapan namin. Sa halip, ang inay niya ang dinala niya sa kama ko. Pweh, dapat bigyan niyo ako ng paliwanag na yon. Kung hindi, isusumbong ko kayo sa pulis at ipapahuli ko kayong lahat. Sasabihin kong nanduloko kayo ng dowry sa Taohua Village. Kapitan, ano na ang gagawin natin? Sige na, hanapin muna natin si Su Wanyin. Tingnan ko kung ano talaga ang nangyayari dito. Tara na! Walang hiya. Inay! Tuan-tuan, bakit ka nandito? Pagkagising ko, wala si Inay. Kaya lumabas ako para hanapin si Inay. Ikaw si Tuan Tuan? Oo nga. Siya kaya ang munting tagapagligtas na sinasabi ni Lolo. Tapos, tingnan mo itong babae. Hindi ba siya yung babaeng pinagkahaguluhan ng mga tao na nahuli sa akto? Gulo-gulo ang damit niya. Baka galing lang sa kama ng ibang lalaki. Nakapagtataka! Bakit may linya ng pagiging magkamag-anak ako sa guwapong tiyo na to? Guwapo tiyo, ikaw ang daddy ko! Guwapo tiyo, ikaw ang daddy ko! Anong sinasabi mo? Bakit ka basta-basta kumikilala ng daddy? Hindi ako nagkamali. Siya talaga ang daddy ko. Ang batang to, kung sino-sino na lang ang tinatawag na daddy. Mukhang itong babae, madalas ginagamit ang bata para makipag-ugnayan sa ibang lalaki. Kapitan, nandito si Su Wanyin! Su Wanyin, hindi mo pa ba ibabalik agad ang 500 pisong nakuha mo kay Butcher Wang? 500 piso? Anong 500 piso? Huwag ka nang magkunwari. Niloko mo si Butcher Wang ng 500 pisong dote. Nagwawala na siya at gustong magsumbong sa pulis. Su Wanyin, kung pera lang ang gusto mo, sana sinabi mo na lang. Hindi mo na kailangang ipadalang inay mo sa kama ko. Hindi ba't inaabuso mo ang isang inosenteng tao? Paano pa haharap sa tao ang inay mo pagkatapos nito? Napakasama ko siguro sa nakaraang buhay ko, kaya pinakasalan ka ng panganay kong anak. Kapag nasa ilalim na ako ng lupa, paano ko pahaharapin ang aming lolo Wang? Ako, alay! Mabuti na lang at nalaman agad para hindi lumala ang sitwasyon. Ang hipag mo talaga. Napakawalang hiya. Nagnakaw ng pera, tapos sinisira pa ang reputasyon ng sarili niyang biyanan. Pweh! Mababang uri. Ang dalawang masamang yan, gusto na naman nilang apihin ang inay ko. Hindi ang inay ko ang kumuha ng pera. Sila ang kumuha. Kinuha nila para saktan ang inay ko. Ikaw na maliit na anak sa labas. Anong pinagsasabi mo? Maliwanag na si inay mo yan. Truth charm! Lumabas! Tama. Ako ang kumuha ng pera. Tama. Ako ang kumuha ng pera. Anong nangyayari? Bakit ko nasabi ang totoo? Liu Tree Fen, sa wakas umamin ka na. Para sa 500 piso ni Butcher Wang, nakipagsabuatan ka kay Inay para lokohin ako. Niloko mo ako papunta sa bahay mo para mapilitan akong pakasalan siya. Kapitan, kung di ka naniniwala, pwede kang maghanap sa bahay niya. Siguradong nandoon pa rin ang pera. Liu Tsui Fen, ano ba talagang mangyayari dito? Hindi ka pa ba magsasabi ng totoo? Kapitan, wala akong kinalaman dito. Hindi ko rin alam kung nasaan ang pera. Nasa manggas mo ang pera. Kapitan, tingnan niyo ang pera. Ikaw talaga, Liu Tsui Fen. Halos maloko. Muna rin ako. At ikaw? Bilang biyena ni Wanyin, nakipagsabwatan ka pa sa pangalawang manugang mo para gumawa ng ganyang kasamaan. Matanda ka na. Wala ka pa bang kahihiyan? Kapitan, ako. Lolo Kapitan, hindi lang yan. Nung naghati sila ng ari-arian, kinuha nila lahat ng pera at lupa sa bahay. Kami ni Inay, wala na kaming makain ngayon. May ganun pala? Ikaw na anak sa labas. Anong pinagsasabi mo? Anong hindi makakain? Kahapon, kumakain ka pa ng karne. Kinuha ninyo lahat ng pera. Paano siya makakakain ng karne? Kapitan, totoo po lahat ng sinasabi ko. Kung totoo ang sinabi ni Tuan-Tuan, sasabihin ko sa inyo, ang pera at lupa ninyo ay dapat hatiin sa mag-ina. Ano? Ano? Kapitan, bakit mo hahatiin ang pera at lupa namin kay Su Wanyin? Hindi ako papayag. Gumawa kayo ng nakakahiya, tapos hindi pa kayo papayag? Sige, bukas, susulatan kong pabrika ng pangalawa ninyong anak. Pinipipili pa naman siya para sa outstanding employee. Kapag kumalat ang ginawa ninyo,
Tingnan natin kung hindi siya maapektuhan. Ay naku, Anong pinagsasabi mo? Kapitan, susundin namin ang lahat ng sasabihin mo. Pumapayag kami. Sige, mamaya, sumama ka para maging saksi. Obo, Kapitan. Ang paghuli sa kanila ay isa lang palang pagkakamali. Kapitan, ang pera ko! Gusto mo pa ng pera? Pumunta ka sa baryo namin para manggulo. Alam mo bang krimen yan? Halika, dalhin niya siya sa pulis. Tara, tingnan natin kung sinang mga ngahas na hulihin ako. Sasabihin ko sa inyo, ang tiyuhin ko ay nagtatrabaho sa gobyerno ng probinsya. Ibinunyag niya sa akin, may isang malaking dayuhang investor kamakailan na magtatayo ng base ng pagtatanim ng halamang gamot sa Qingshui Town. Maniniwala ba kayo? Nasa isang salita ko lang, ang magandang pagkakataong ito para magtayo ng base ay hindi mapupunta sa Taowa Village. Ang tiyuhin nitong si Wang, parang nagtatrabaho sa gobyerno ng probinsya. Baka totoo ang sinasabi niya? Kapitan, kung nagalit natin siya at nawala ang pagkakataong magtayo ng base, ano ang gagawin natin? Ang baryo natin ay sinalanta ng kalamidad at mahirap na sa loob ng ilang taon. Matalino ka nga. Kung ako sa inyo, dapat maging matalino na kayo. Pakasalan na lang ako ni Su Wanyin. Tapos bigyan niya ako ng matabang lalaking anak. Malay mo, kapag sumaya ako, papakyusapan ko ang tiyuhin ko na ibigay ang slot para sa pagtatayo ng base sa inyong nayon na. Wang, huwag kang masyadong sumobra. Ako ang sumusobra. Tingnan mo sila. Ang hina-hina nila. Sa loob-loob nila, gusto nilang maging tayo. Ikaw, Wanyin! Tayong dalawa. Paano ko di alam na nasa kamay mo ang desisyon ng Shen Corporation sa pagtatayo ng base? Sino ka? Ang gwapo ni Daddy! Teddy! Oh! Alam ko na. Ikaw talaga, Su Wanyin. Kaya pala di mo na ako gusto. Nakahanap ka na pala ng bagong lalaki, di ba? Manahimik ka. Bagong lalaki? Ang tinatawag mong bagong lalaki ay siya ring tinatawag mong malaking investor mula sa ibang bansa. Mr. Shen, pasensya na. Paumanhin sa pagdating ng huli. Sino ang niloloko mo? Anong klaseng tao siya? Paano siya pupunta sa mahirap na lugar na to? Idilat mo ang mga mata mo at tingnan. Ikaw ba? Ikaw po si Ginoong Shen. Patawarin niyo po ako sa hindi ko pagkilala sa inyo. Patawarin niyo po ako. Hindi ba dapat dalhin na siya sa pulis? Ay, dalhin sa pulis! Sige po, Kapitan. Ginoong Shen. Ginoong Shen. Nagkamali po ako. Tara na. Ginoong Shen. Tara na. Ginoong Shen. salamat. Huwag kang magkamali. Ayoko lang na ang reputasyon ng kumpanya ko ay masira sa labas. Unahin muna natin ang ipinagbilin ni Lolo. Opo. Binibining Su Wanyin, narito ang 200,000. Ito ay bilang pabuya sa inyong anak sa pagligtas sa aming lolo. Ha? Inay, hindi ako nagkakamali, di ba? 200,000 yan. Sa buong buhay ko, di pa ako nakakita ng ganon kalaking pera. Huwag ka na, ikaw. Ako rin. Di pa ako nakakita niyan sa buong buhay ko. Nagkamali yata kayo. Ang liit pa ng anak ko, paano naman siya makakaligtas ng tao? Binibining Su Wanyin, ito po ang kagustuhan ni lolo. Tanggapin niyo po sana. Tama. Ay naku, ang apo ko ang nagligtas sa kanya. Matalino. Nangapo ko simula pa noong bata. Madalas siya nagliligtas ng tao. Nagliligtas si Tuan-Tuan para makapag-ipon ng kabutihan. Kung tatanggap siya ng pera, lalabagin niya ang batas ng langit at mapaparusahan siya. Anong batas ng langit? Anong parusa? Ayaw mo sa napakaraming pera na yan? Baliw ka ba? Kung ayaw tanggapin ni Tuan-Tuan ang perang ibinigay sa kanya, ibabalik na lang natin. Ibalik na lang sa nagbigay. Suwanyin, nababaliw ka na ba? 200,000 yan. Oo nga, Hipag. Sapat na yan para sa ilang henerasyon ng pamilya natin. Bakit mo ibabalik? Mr. Shen, ito. Ang hindi niya pagiging sakim sa kayamanan ay isang pambihirang katangian. Kung ayaw niya, huwag na lang. Ay naku! Anong kasalanan na nagawa ko? Nawala lang ang perang nasa kamay na natin. Ayoko na mabuhay! Tama na. Anong klaseng pag-iyak yan? Kung magpapatuloy ka sa ganyang pag-iingay, palalayasin kita sa nayon.
Kanina, sinabi ni Xia Wang tungkol sa base ng pagtatanim ng halamang gamot. May plano nga ang Shen Corporation na magtayo ng base. Pwede niyo po bang isaalang-alang ang aming nayon? Sa totoo lang, 6 na taon na ang nakalipas. Napuntahan ko na ang inyong nayon. Ang lupain dito ay tigang. Hindi masyadong angkop para sa pagtatanim ng Gastrodia elata. Kakaiba! Sabi ni Daddy, hindi raw angkop ang ngayon natin sa pagtatanim ng Gastrodia elata. Pero ang daming Gastrodia elata sa likod ng bundok. Sabi mo, maraming Gastrodia elata sa likod ng bundok? Oo nga po. Nasa timog, kanluran yan po ng likod ng bundok. Tuan-tuan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi pa tayo nakakita ng Gastrodia elata. Inay, hindi po ako nagsisinungaling. Talaga pong may Gastrodia elata sa likod ng bundok. Kung di po kayo naniniwala, papuntahin niyo po si Kapitan at ang ilang tao para maghukay. Malalaman niyo po. Kapitan, huwag kang makinig sa pinagsasabi ng palamuning yan. Ang Gastrodia elata ay bihirang halamang gamot. Malaki ang halaga niyan. Kailan pa nagkaroon ang nayon natin ng ganyang bihirang bagay? Tama! Kung talagang may Gastrodia elata, matagal na sanang hinukay ng mag-inayan. Bakit pa nila sasabihin sa atin? Ay, tama na. Totoo man o hindi. Ito ang tanging pagkakataon ng nayon natin. Sige Mr. Shen, kung may oras po kayo, samahan niyo po kami sa likod ng bundok para tingnan. Hindi rin namin alam kung ano ang Gastrodia elata. Pakitulungan akong i-verify. Daddy, pakiusap maniwala ka kay Tuan-Tuan. Talagang may Gastrodia elata sa likod ng bundok. Daddy, Mr. Shen, bakit kanya tinatawag na Daddy? Nagkakamali lang siya sa tawag. Sige. Kung gayon, sasama ko sa iyo. Napakabuti niyan. Kapitan, hinalukay na namin ang buong lupa. Pero wala naman kaming nakita ang Gastrodia elata. Ay, inak. Kita mo na. Kapitan, sinabi ko na nga ba? Paano naman magkakaroon ng Gastrodia elata sa bundok na ito? Kasalanan lahat ng batang anak sa labas na ito na kung ano-ano ang sinasabi. Pinagpagod lang niya tayong lahat. Para sa wala. Paano kung may nahukay nga? Paano kung may nahukay nga na Gastrodia elata? Sabihin ko sa'yo, kung may Gastrodia elata dito, kakain ako ng te ng nakabaliktad. Gastrodia elata. Gastrodia elata. Kapitan Jan! Kapitan Jan! Tingnan nyo! Nakahukay ako ng Gastrodia elata! Mr. Shen, tingnan nyo. Talagang Gastrodia elatangga. Tita, sinabi mo kanina nakakain ka ng tae ng nakabaliktad. Tutuparin mo pa ba yan? Nagbibiro lang si tita sa'yo. Dahil nakahukay tayo ng Gastrodia elata dito, ibig sabihin, nagkamali ako sa pagtataya ko kanina. Ako na ang magpapahanda ng dokumento. Pagkatapos ng pag-aproba ng gobyerno, sisimulan na ang paghahanda sa pagtatayo ng base. Napakagaling yan. Maraming salamat, Ginoong Shen. Ay, ang galing, ang galing! Ang Gastrodia elata ay nahanap ng anak mo dahil ayaw mo ng pabuya. Bilang kapalit, ikaw ang magiging tagapamahala ng base na ito. 50,000 sa isang buwan. Tatanggapin mo ba? Pero, wala akong karanasan sa pamamahala. Ay, Ginong Shen, ako. Ako po ang gustong maging tagapamahala ng base. Ako po, pinamahalaan ko ang mga baboy sa nayon. At napakagaling ko po doon. Inay, kung hindi ka tatanggap, ang benepisyo ay mapupunta sa masamang babae. Gusto akong subukan. Sige. Salamat, CEO Shen. Kami pong mga taga nayon ay buong pusong makikipagtulungan. Hintayin mo ang balita ko. Ay, dahan-dahan po. Mag-ingat po sa pagmamaneho. Siya talaga ang daddy ko. Bakit niya sinasabing hindi niya kami kilala ni Inay? Hindi pwede. Kailangan kong malaman. Inay! Gusto kong umihi doon. Sige, bilisan mo. Hihintayin ka ni Inay dito. Pasensya na, Mr. Shen. Na-sprain ang paa mo. Kukunin ko ang kotse. Sige, salamat, Mr. Shen. Hello? Ikaw ba ang girlfriend ng daddy ko? Ang batang yan ang kanina pa kumakapit kay Mr. Shen at tinatawag siyang daddy. Ngayon, naglakas loob pa siyang lumapit para usisayan ang personal na buhay ni Mr. Shen. Siguradong inutusan siya ng inay niya.
Marami na akong nakitang babaeng gustong umangat gamit ang kanilang mga anak. Eko ang girlfriend ni Mr. Shen. Maraming taon na kaming magkasama at malapit na kaming magpakasal. Kaya sabihin mo sa inay mo na huwag na siyang maghangad kay Mr. Shen. Hindi siya karapat-dapat. Ang daddy ko ay isang manloloko na madaling magsawa. Ayoko na siyang kilalanin. Alam ko na. Bakit ka sumunod? Manlalako! Whee! Anong nangyayari? Kanina lang, mayos pa ang lahat, di ba? Inay! Tuan-tuan, anong nangyari sa'yo? Malungkot ka ba? Inay! Huwag na nating hanapin si tatay. Isipin na lang nating patay na siya. Pero patay na talagang tatay mo, di ba? Wang. Bakit, sir? Nakalimutan mo bang magpainit ng tubig? Bakit puro malamig na tubig ang lumalabas? Akala ko pinainit ko na ang tubig. Ate Wang, pumasok ka at tingnan mo. Ay. Sir, Mr. Shen, ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Nadulas lang ako. Kumusta na ang proyekto ng herbal medicine base sa Taohua Village? Kumusta na? Ito ang dokumento ng pag-apruba ng gobyerno. Inasahang magsisimula ang trabaho bukas. Subaybayan mo ang proyektong ito. Kung may problema, makipag-ugnayan ka ulit sa akin. Sige po, Mr. Shen. Sandali. Noong araw na yon sa labas ng Taohua Village, ano ang sinabi mo sa batang babae na si Tuan-Tuan? Parang hindi siya ayos. May nangyari ngang hindi maganda nung araw na yon. Nagkamali ang bata. Inakala niya akong girlfriend mo. At pinagbantaan pa ako na lumayo sa inyo. Ganun ba? Ang nanay ng batang yun ay isang biyuda. Siguro, nakita niya ang posisyon ninyo, Mr. Shen. At gusto niyang maging stepdaddy kayo. Naiintindihan ko. Umalis ka na. Opo. Mr. Shen! Ayos lang ba kayo, Mr. Shen? Mr. Shen! Doktor! Bilisan niyo! Tawagin ang doktor! Mr. Shen! Kain! 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 Kain lang ang alam! Ang hipag na yan, may 50 piso pa rin siyang matatag na kita buwan-buwan. Ikaw, tingnan mo, anong meron ka? Bakit ang walang silbi mo? Inay, hindi ko naman kasalanan yon. Sino bang mag-aakala na sa isang salita lang ng batan yon, may Gastrodia elata pala talaga sa likod ng gundok? Hindi pwede. Hindi pwedeng lahat ng magandang bagay ay mapunta kay Suwanyin. Pero ngayon, ang trabaho ay nasa kamay na niya. Ano pa bang magagawa natin? Baboy ka ba? Wala kang utak! Hindi ba't siya ngayon yung ang tagapamahala ng base ng gamot? Kung magka-problema sa mga gamot, makakapagpatuloy pa ba siya? Oo nga. Si Inay talaga. May paraan ka. Plan. Si Inyay ay nagtatrabaho sa likod ng gundok. Magpakabait ka sa bahay, ha? Apo! Bakit may masamang espiritu si Inay? Sandali lang! Anong nangyari? Bilisan nyo! Bilisan nyo! Nasusunog ang base ng gamot. Maraming tao doon. Bilisan nyo. Iligtas ang mga tao. Kailangan mong magpatuloy. hindi mo ako pwedeng iwan. Magpatuloy ka. Inay, huwag kang pumunta! Masusunog ang base! Tuan-tuan, nananaginip ka lang siguro ng masama. Huwag kang mag-alala. Babalik agad si Inay. Maraming tao talaga ang mamamatay. Parang simula nang magising si Tuan-tuan, araw-araw ay may isda at karne sa bahay. Tinulungan pa niya ang mga taga-baryo na makahanap ng Gastrodia elata. Alam ba talaga ni Tuan-tuan ang isang bagay? Tuan-tuan, huwag kang mag-alala. Pupuntahan agad ni Inay ang tagapamahala ng base. Sabi mo masusunog ang bundok. May basehan ba yan? Sa ngayon, wala pa. Pero ako, Wala kang basehan. Tapos gusto mong ipatigil ang trabaho? Su Wanyin,
Hindi ka ba masyadong nagmamagaling? Hindi po, Miss Lee. Para po ito sa kaligtasan ng lahat. Kapag nagkasunog, lahat ng manggagawa ay mamamatay. Kapag nagasunog? Dahil lang sa hula mo, gusto mong ipatigil ang trabaho namin? Suwanyin, alam mo ba kung gaano kalaki ang nawawala sa amin sa isang araw? At may target kami. Sino ang mananagot kung hindi namin matapos? Umalis ka na. Umalis ka na. Huwag mong abalahin ang trabaho ko. Miss Lee, kung papayag lang po kayong itigil ang trabaho ng isang araw, ako po ang sasagot sa lahat na mawawala. Ikaw ang sasagot. Suwanyin! Ginawa ka lang ni Mr. Shen na tagapamahala. Pero akala mo naman kung sino ka na? Hindi. Hindi mo nga tinitingnan kung magkano ang pera mo. Ay, umalis ka! Ay, hipag! Pinalayas ka na naman pala. Anong ipinagmamalaki mo? Mamaya, tingnan lang natin kung paano ka pa magmamalaki. Pwe! Sa tingin ko, halos nailipat na lahat ng halamang gamot. Kumain na tayo. Pero paano kung walang magbabantay dito? Ay, anong kinatatakutan mo? Mga taga-baryo lang naman natin yan. Tada na. Lee Assistant, masamang balita. Along nangyari? Nasusunog ang bodega ng gamot. Nahaharangan ng daan pababa ng bundok. Lahat ng taga-baryo sa bundok ay natrap sa base. Ano? Likomrad, nasusunog ang base sa bundok. Dalian mo, mag-organisa ka ng pagliligtas. Nahanap ko na ang fire department. Pero, Pero anyo? Pero huli na ang dating ng fire department. Masyadong malaki ang apoy sa bundok. Malamang, huli na para iligtas ang mga tao. Kung gayon, anong gagawin natin? Ang pangalawa kong anak ay nasa bundok pa. Hindi, kailangan ko siyang iligtas. Lee, auntie, anong silbi kung pupunta ka na yon? Hindi ba't magpapakamatay ka lang? Hindi lang si Lilaw, karamihan sa mga taga-baryo natin ay nagtatrabaho sa bundok. Kung hindi mapapatay ang malaking apoy na ito, ilang tao ang mamamatay. Sinumpa ng langit. Sino ang nagsimula ng apoy? Hindi ko siya palalampasin. gusto ko lang sunugin ang bodega. Sino ba naman ang mag-iisip na sunugin ang bundok? Naku, Paano na yan? Ay naku! Kapitan! Alam ko kung sinong nagsunog ng bundok! Si Su Wanying. Nakita ko siya kaninang umaga. Palihim na gumagala sa paligid ng bodega. Liu Fen, huwag kang magsinungaling. May ebidensya ka ba? Meron ako. Kapitan, kaninang umaga, biglang sinabi sa akin ni Su Wanyin na masusunog ang base. Kung hindi siyang nagsunog, paano niya nalaman ng maaga ang tungkol sa sunog? Si Suwan Yin pala ang nagsunog. Tara, puntahan natin siya sa bahay niya at singilin. Tara! Tuan-tuan! Tuan-tuan! Nasaan na siya? Ito, Suwan Yin. Nandito siya. Kapitan, anong nangyayari? Suwanyin! Nasusunog ang bundok. Alam mo ba? Alam ko, pinuntahan ko si Miss Lee. Pinatigil ko na siya sa trabaho, pero tumanggi siya sa akin. Tingnan mo, Kapitan. Alam na niya noon pa na masusunog ang bundok. Ang sunog. Siguradong siya ang may gawa niyan. Hipag, bakit mo sinunog ang base? Alam mo ba, dahil sa pagsunog mo, ilang tao ang mamamatay sa bundok. Hindi ako ang nagsunog. Hindi ko rin alam kung sino ang nagsunog. Hindi ikaw ang nagsunog? Hindi mo alam kung sino? Bakit mo nalaman ng maaga na masusunog ang base? Si Tuan-tuan ang nagsabi sa akin. Sinabi niya sa akin na masusunog ang base, kaya ako hinanap si Miss Lee. Tuan-tuan? Hindi naman Diyos sa si Tuan-tuan. Paano niya nalaman ng maaga na masusunog ang base? Sa tingin ko, ikaw talaga ang nagsunog. Tama! Si Hipag ang nagsunog sa bundok at maraming tao ang namatay. Malaking kasalanan yan. Aray! Hindi natin siya pwedeng palampasin. Dakpin siya at dalhin sa pulis. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Hindi talaga akong magsunog. Kapitan, maniwala po kayo sa akin. Bakit tumidilim ang langit? Kapitan, bakit umulan? Umulan nga. Ligtas na ang mga tao sa bundok. Ay! Ang ulan na to, napapanahon talaga. Oo nga. 3 taon ng tagtuyot sa ating baryo. Halos di umulan. Di ko inakala na sa malaking sunog na to sa bundok. Sa oras ng kagipitan, umulan pa. Pinakinggan tayo ng langit. Oo nga. Kapitan! Patay na ang apoy! Ligtas na ang lahat ng tao sa bundok. Ang galing.
Ay! Kapitan, kahit walang nangyari sa mga tao, pero ang sunog na to, si Su Wanyin ang may gawa. Di natin yan palalampasin. Dapat siyang ipakulong. Hindi talaga ako ang nagsunog. Naglilihim ka pa rin. Bakit kayo nakatunganga dyan? Takpin niyo siya at dalhin sa pulis. Ay, Ikaw, Daptin! Wanyin, talagang nagkamali ka ngayon. Di na kita matutulungan. Mag-isip-isip ka muna sa kulungan. Hindi! Sa wakas, naalis na rin ang pesteng babaeng yan. Kapitan! Kapitan, may sasabihin ako. Sabi ng pangalawa namin, alam niya kung sino ang magsunog. Lilawer, alam mo kung sinong nagsunog? Ha? Sabihin mo na. Noon, papunta na ako para kumain. Pero naalala kong nakalimutan kong isara ang pinto ng bodega. Pagbalik ko, nakita ko si Liu Tsui Fen na palihim na lumabas sa bodega. Ha? Hindi ko masyadong pinansin noon. Pero pagkatapos ng ilang sandali, nasunog ang bodega. Pinaghihinalaan kong si Liu Tsui Fen ang nagsunog. Dilawar! Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Si Su Wanyin ang palihim na gumagala. Mali ang nakita mo. Kitang-kita ko! Kapitan, bukod sa oras ng pagkain na yon, nasa base ako buong araw. Maliban kay Liu Tsui Fen, walang ibang kahina-hinalang tao ang lumapit sa bodega ko. Liu Tsui Fen, paano mo ipapaliwanag yan? Pumunta ako sa bodega. Pero hindi naman ako ang nagsunog niya na. Liu Tsui Fen, sasabihin ko sa'yo. Kung amin ka na yon, baka sakaling mapagaan pa ang parusa mo. kung hindi, tatawag ako ng pulis na yon. Hayaan nating imbestigahan ng pulisya. Kung malaman ng pulisa, may kalalagyan ka. Kapitan, gusto ko lang sunugin ang mga gamot. Hindi ko naman inisip na susunugin ang bundok. Lalong hindi ko inisip na mananakit ng tao, Kapitan! Ikaw talaga! Ang gastrodia elata na yan. Ang tanging pag-asa ng ating nayon para yumaman. Bakit mo sinunog? Ikaw talaga! Halika, dakpin niyo siya. Kapitan, alam ko na ang pagkakamali ko. Hipag, tulungan mo akong magmakaawa, please. Ayoko makulong. Ang sarili mong kasalanan, ikaw ang magbabayad. Dalhin siya. Kapitan, ayoko makulong. Kapitan, malinaw na ang lahat. Pwede na ba akong umalis? Nawawala si Tuan-Tuan. Kailangan ko siyang hanapin. Ano? Nawavala si Tuan-Tuan? Tuan-Tuan! Tuan-Tuan, nasaan ka? Tuan-Tuan. Su Wanyin, huwag kang mag-alala. Ang bari natin ay ganito lang kalaki. Hindi mawawala si Tuan-Tuan. Nakita na. Nakahiga lang sa tabi ng ilog. Nang makita namin siya, himatayin na siya. Su Wanyin! Kapitan! Su Wanyin, ito si Dr. Liu ng ating baryo. Patingnan mo agad si Tuan-Tuan sa kanya. Sige po. Doktor, pasok po. Jinangsu, sa tingin ko, walang problema ang katawan ng anak mo. Ha! Pero ang anak ko po ay himatayan mula kahapon hanggang ngayon. Hindi naman siya nilalagnat at wala rin siyang sugat sa katawan. Pero kahit anong tawag ko, hindi siya magising. Ito, ngayon lang din ako nakakita ng ganito. Baka gusto ninyong magpunta sa ospital sa syudad. Mas magandang antas ng medical doon. Baka matukoy nila kung anong sakit ng anak mo. Tama! Su Wanyin, Tama ang sinabi ni Dr. Liu. Baka dalhin mo na lang si Tuan-Tuan sa syudad para magpatingin. Wala na rin po akong ibang magagawa. Mr. Shen! Pakiusap, huwag niyo po akong tanggalin. Hindi po ako ang nagsunog. Ang mga taga-baryo po ang gumawa nun. Wala po akong kinalaman dito, Sir Shen. Naimbestigahan ko na. Hindi nga ikaw ang nagsunog. Pero may kinalaman ka pa rin dito. Ano? Ano po ang ibig niyong sabihin, Sir Shen? Binaan ka ni Su Wanyin na magkakaroon ng sunog. Pero hindi mo inimbestigahan ang posibilidad ng sunog. Sa halip, pinalayas mo pa siya. Nagawa mo ang ganitong kalaking kapabayaan. Bakit pa kita pananatilihin? May iba pa ba? Wala na. Lumabas ka. Sir Shen, pakinggan niyo po ako. Sir Shen! Assistant Lee, pakiusap, huwag. Huwag niyo po akong tanggalin. Pakinggan niyo po ako. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na po ako magkakamali ulit. Sir Shen! Sir Shen! Ang babaeng walang hiyang.
Suwanyin na yan. Bakit siya narito? Hello, miss. Gusto ko lang po sanang itanong. Bakit po pumunta sa ospital ang babaeng yon kanina? Ikaw ba si? Huwag kang magkamali. Kaibigan niya ako. Nag-aalala lang. Kaibigan ka niya? May sakit ang anak niya. Kasalanan ng malandi mong nanay. Nawalan ako ng trabaho dahil sa kanya. Ngayon, ipapatikim ko sa kanya ang pakiramdam ng mawala ng anak. Ibenta mo siya sa malayo. Huwag mo na siyang hayaang magpakita sa capital city. Makakaasa ka, ang taong ibebenta ko, hinding-hindi na babalik. Nurse, nakita mo ba ang anak ko? Hindi ba nasa kwarto mo ang anak mo? Wala. Bumili lang ako ng pagkain, tapos nawala na siya. Nakita mo ba siya? Tonton! Patawad. Nabalief ka na ba? Mr. Shen! Mr. Shen! Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo akong hanapin si Tuan-Tuan. Nawawala siya. Di ko alam kung sinong kumuha sa kanya. Nawawala si Tuan-Tuan? CEO Shen, maraming human trafficker sa capital city. Baka naman ang anak ng babaeng ito ay kinuha ng human trafficker. Human trafficker? Tama. Kung totoo nga na kinuha ng kidnapper, kadalasang mahirap ng mahanap. Kahit pa mahanap pa, hindi nababaliw, kundi putol ang kamay o paa. Manahimik ka. Ang daldal mo. Tuan-Tuan, Suwanyin. Suwanyin. Chito? Sino ka? Nagising ang batang to. Ang daming tao rito. Anong gagawin ko? Wunting bata, kaibigan ako ng nanay mo. Maging masunurin ka. Dadalhin kita sa isang masayang lugar. Pero tito, ang dami mong masamang ginawa. Kaya sinasaniban ka ng masamang espiritu. Ngayon, may mangyayaring masama sa'yo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, bata. Hindi nagsisinungaling si Tuan-Tuan. Una, tatamaan ka ng bato sa ulo, tapos dudugo ang 7 butas ng mukha mo. Dudugo ang 7 butas ng mukha? Kapag nagsalita ka pa ng kung ano-ano, bubugbugin kita hanggang dumugo ang utak mo. Aray! Sinong bumato sa akin? Kita mo, tito? Hindi ako nagsinungaling, di ba? Ikaw na malanding bata ka. Sinusumpa mo ako. Humanda ka sa akin mamaya. Umalis ka. Anong nangyayari? Bakit bigla akong dinudugo? Masakit ang tenga ko. Ang sakit. Hindi nagsisinungaling si Tuan-Tuan. Mababagsakan ka muna ng bato sa ulo, tapos dudugo ang 7 butas mo. Master, pakiusap. Iligtas mo ako. Ayoko pang mamatay. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Naniniwala ko. Naniniwala ko. Pakiusap. Pakiusap. Iligtas mo ang buhay ko. Ayoko pang mamatay, Master. Simula pa lang yan, ah. Susunod, mababangga ka ng sasakyan. Tapos, paulit-ulit kang sasadasaan. Lalabas ang bituka mo, ah. Pakiusap, Master. Sa totoo lang, hindi mahirap itong solusyonan. Kailangan mo lang sabihin ng ilang salita. Anong salita? Ako ay isang trafficker ng tao. Ikaw si Lee Yun.
Nakakuha kami ng ulat. Inakusahan kang nakipagsabuatan sa trafficker ng tao para ipagbili ang mga bata. Kaya ngayon, aarestuhin ka namin ayon sa batas. Pulis! Pakinggan niyo ako. Nagkamali kayo ng tao. Hindi ako yan. Anong nangyayari? Bakit ganyan ang taong yan? Sir Shen, Parang may gulo sa unahan. na-block ang daan. Ako nga ang kidnapper. Bakit ka tumatakbo? Bumalik ka sa akin. Hinahanap ka ng inay mo. Walang hiya! Bitawan mo ako! Hindi ka namin kikilalanin ng inay ko! Magsama na lang kayo ng kasintahan mo habang buhay! Anong problema ng batang to? Dati, tinatawag niya akong daddy. Ngayon, walang hiya na ang tawag niya sa akin. Anong kasintahan? Huwag ka nang makunwari! Yung kasama mo nung nakaraan sa amin ngayon, siya ang kasintahan mo! Huwag mo akong lokohin dahil bata pa ako at wala akong alam. Alam ko ang lahat. Ang inay ko at ikaw ay nagkakasala. Ang lalaking ito ay mukhang kagalang-galang, pero nakikipagrelasyon sa kung sino-sino. Totoo nga, hindi mo talaga makikilala ang isang tao sa panlabas na anyo lang. Hindi ko akalain na ganyan pala siya. Mali ang pagkakaintindi mo, bata. Si Sir Shen ay single sa loob ng 30 taon. Kahit lamok sa tabi niya, lalaki. Anong kasintahan? Pananakot lang yan. Ang sinasabi mong kasintahan ay assistant ni Sir Shen. Ayaw nga siyang pansinin ni Sir Shen. Tinanggal ko na siya. Talaga po? Oo naman. Nagsisinungaling ba yung babae? Totoo bang sinabi ng Kyo? Hindi mo ba talaga gusto yung ate? Siyempre, ikaw talagang bata ka. Ano ba ang iniisip mo araw-araw? Sabi ko na nga ba, paano magiging masamang tao si Daddy kung nakapag-anak siya ng kasing cute kong anak? Tara na, hanapin natin si Inay! Inay! Pantuan! Saan ka ba nagpunta? Pinakaba mo si Inay. May sugat ka ba kahit saan? Wala po. Ginom Shen, salamat sa pagtulong sa akin na mahanap si Tuwan-Tuan. Walang anuman. Bantayan mo siyang mabuti. Huwag mo nang hayaang gumala pa. Ngayon lang kami nakapunta sa syudad at nakita ko si Daddy. Paano ko siya hahayaang umalis ng ganoon kadali? Inay, ito ang unang beses natin sa syudad. Wala tayong masyadong pera. Saan tayo titira? Matutulog ba tayo sa kalsada? Wala kayong matutuluyan. Wala po. Ako na ang. Ayos lang po. Tito Shen, mauna na po kayo. Narinig ko po kasi na ang mga tito at tita sa ngayon kapag pumupunta sa syudad, sa sahig lang natutulog. Kami po ni Inay, nagplano na po kaming matulog sa isang eskinita ngayong gabi. Kailan ko sinabi na matutulog tayo sa eskinita? Kung hindi kayo tututol, Hindi po. Salamat po, Tito Shen, sa pagtanggap sa amin ni Inay. Tito Shen, ito po ba ang bahay ninyo? Mr. Shen, pasensya na po. Nakakaabala na naman po kami sa inyo. ayos lang. Bihira lang akong umuwi sa bahay na to. Si Lolo lang ang nakatira dito. Kung malalaman niya ng kanyang munting tagapagligtas ay kasama niya sa bahay, tiyak na matutuwa siya. Kakaiba. Ang bahay na to ay may napakagandang feng shui. Pero bakit may malamig na hangin sa loob? Para na. Lolo! 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 Tay. Lolo, Ang tindi ng masamang espiritu! sa wakas nakabalik ka na. Bumalik na naman yata ang sakit sa puso ni Lolo. Paano nangyari yan? Di ba sabi ng doktor, gumaling na ang sakit sa puso ni tatay? Kasi po, sinasaniban si Lolo ng masamang espiritu. Kung di po aalisin ang masamang espiritu rito, di po gadalin ang sakit ni Lolo. Masamang espiritu? Opo, isang sinukob na walang hanggan, lahat ay magiging isa. Mata ng langit, bukas! Nahanap ko na! Ito po ang painting na yan. May itim na malas po sa loob nito. Bata, huwag kang magsalita na kung ano-ano. Ang painting na yan ay nagkakahalaga ng milyon. Galing pa yan sa ibang bansa, dala ng pinsan ni Sir. Di po ako nagkakamali. Kapag sinira ang painting na yan, magigising si Lolo.
Puan-puan! Binuhusan mo ang painting na yan. Binuhusan mo talaga ang painting na yan. Sir, paborito ni Lolo ang painting na yan. Kapag nagising siya at nalaman niya nasira to, di ko alam kung anong mangyayari sa kanya sa galit. Pasensya na, Mr. Shen. Tuan-tuan, mag-sorry ka kay Tito Shen. Di po ako nagkamali. Bakit ako magsusorry? Puan-puan! Lolo, gising ka na. Kita mo na? Sabi ko na nga ba, may problema sa painting na yan. Basta sirain lang yan, magigising si Lolo. Malit na bata. Ikaw pala yan. Lolo, nakita ulit tayo. Sabi mo kanina, may problema sa painting na yan? Oo nga, ang itim na mala sa loob niyan, sinisip-sip ang swerte ng tao. Hindi lang nito pinaiikli ang buhay, pinapatay pa ang lahi. Ang painting na yan, regalo ni Shenzi kay Lolo. 5 taon na ang nakalipas. Ang sakit sa puso ni Lolo, parang nagsimula din noon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Si Aze, siya lang ang natitirang dugo ng pamilya ng kuya mo. Lumaki kayong magkasama. Paano niya ako sasaktan? Tama po, sir. Ang paggising ni Lolo, wala namang kinalaman sa painting na yan. Nagkataon lang na ang maliit na batang yan, nagkamali lang ng hula. Bakit ayaw niyo akong paniwalaan? Lumabas ka! Bibilang ako ng 3. Kung di ka pa lalabas, sisirain kita! Maliit na Panginoon, maawa ka. Lalabas na ako. Molto. Molto. Ang anak mo, anong nangyayari? Parang ang anak mo, hindi ordinaryong tao Hindi ko rin alam. Mukhang tama ang hinala ko dati. Si Tuan-tuan niya ay hindi ordinaryong bata. Tingnan mo, ito ang itim na malas. Tumawag ka. Papuntahin mo si Shenze. Gusto kong malaman, ano ba talaga ang nangyayari? Tito, Kasalukuyan ko pong isasama si Shufang sa ospital para sa prenatal check-up. Ano po ang kailangan niyo sa akin? Ze, anak. Tatanungin kita. Bakit may itim na malas sa painting na ito? Alam mo ba? Dahil dito. Ilang beses na akong muntik nang mamatay. Ano ang ikim na malas? Hindi ko po alam, Tito. Naisip ko lang po na maganda ang kahulugan ng kaligrafya na ito, kaya binili ko at ibinigay sa inyo. Oo nga po, Tito. Alam ko pong kayo ang pinakamakakaintindi kay Z. Mula pagkabata, namatay ang mga magulang niya. Itinuring kanya bilang sarili niyang ama. Paano naman siya magkakaroon ng masamang balak sa'yo? Oo nga pala, may maniobra lang talaga. Sadyang pinagbibintangan at sinisiraan ang aming si AZ. Sino ka ba? Ako. Ano ako? Ikaw na nandito. Magpakita ka ng respeto. Panauhin ko si Binibining Su. Masamang tiyo, naalis na ang itim na malas, naranasan mo na ang backlash. Magkakaroon ka na. Magkakaroon ka na markang ahas sa dibdib na uubos sa buhay mo. Tingnan mo! Walang markang ahas. Sa tingin ko, isang maliit na bata lang yan na nagkakalat ng kasinungalingan. Tio, saan mo nahanap ang 2 manloloko na yan? Nagsasagawa ng pamahiin dito. Sa tingin ko, dapat tawagan ng pulis. Ipakulong sila. Nakalimutan ko. Sandali kong nakalimutan. Ang markang ahas ay nakikita lang ng mga nagpa-practice ng paglinang. Aze, sigurado ka bang wala kang kinalaman sa bagay na to? Tiyo, ang paggalang ko sa iyo ay saksi ang langit at lupa. Kung talagang hindi po kayo naniniwala, pwede po ako manumpa. Kung mayroon man akong kahit katiting na masamang balak sa inyo, sana'y tamaan ako ng kidlat at mamatay agad. Matandang hukluban! Kapag naman ako na ang Shen Corporation, kayo ni Shen Jinyan, maghanda na kayong umalis. Di ba't panunumpa lang yan? Kahit anong sumpa, gagawin ko. Hindi ako naniniwalang may kidlat na tatama sa akin. Lightning Charm! Lumabas ka! Kakaiba. Kanina lang ay maaraw. Bakit biglang kumukulog na yon? Sa tingin ko, may mga taong masyadong maraming masamang ginawa, kaya hindi na kinakaya ng langit. Tito, kumukulog na! Magpapatuloy ka pa ba sa pananumpa? Ako? Anong hindi ko kayang isumpa? Kung walang mali, may mali. Tito.
Tito, palagi ko po kayong itinuturing na parang sarili kong ama. Paano po ako magkakaroon ng masamang balak sa inyo? Paano po ako magkakaroon ng masamang balak sa inyo? Aze! Aze! Tito, kung may ilang kidlat pa, hindi ko na po masisiguro kung mabubuhay pa kayo. Sasabihin ko. Ako ang naglagay ng itim na malas Gusto kong mamatay ang tiyo ko. para makuha ko ang mana niya. Tio. Akala ko'y mabuti ako sa'yo, pero ginawa mo to. Umalis ka na, simula na yon. Tatanggalin ka ng Shen Corporation. Wala ka ng lugar sa pamilya Shen. Paalisin ako. Kung alis ako, tuluyan ng mawawala ng tagapagmana ang pamilya Shen. Anong ibig mong sabihin? Tio, kahit ni ka pa mamatay ngayon, sa edad mo, di ka na rin magtatagal. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Si Shen Jinyan, dahil sa itim na malas, ay di na makakapagkaanak. Kung alis ako, tulian ng mapuputol ang dugo ng pamilya Shen. Ikaw! Kasi malapit na ang meeting ng mga shareholder. Sa panahong yon, kakalat ang balita na di makapagkaanak si Shen Jinyan. Kakalat yan. Family business 2. Kung di siya makapagkaanak, wala siyang karapatang magmana ng Shen Corporation. Ikaw na walang hiya. Pa, Hindi ba kayo natatakot sa ganti ng langit sa ginawa ninyong kasuklam-suklam? Huwag kang makialam dito. Shen Jinyan, galit na galit ka siguro ngayon, di ba? Ang Shen Corporation ay itinatag ng iyong ama at sa iyo pa lalong lumago. Pero dahil hindi ka makapagkaanak, ako ang nakinabang. Sabihin mo, nakakainis, di ba? Sinong nagsabing wala siyang magiging anak? Ako ang anak niya. Tuan-tuan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Paano ka magiging anak ni Mr. Shen? Ang tatay mo ay si Wang Fugue, ang panganay ng pamilya Wang. Hindi nagsisinungaling si Tuan-Tuan. Si Uncle Shen ang daddy ko. Sa tingin ko, ikaw na maliit na pulubi ay nababaliw na sa kagustuhang umangat sa buhay. Kaya mo pang sabihin yan. Tama! Kahit gaano pa kagutom si Shen Jinyan, hindi siya maghahanap ng babae sa probinsya. Akala niyo ba, sa paghahanap lang ng kung sinong bata, maloloko niyo na ako? AZ, sa iyo rin naman mapupunta ang Shen Corporation. Ang bahay na ito ay sa iyo rin. Dali, paalisin na natin ang mga nakakainis na yan. Lahat sila. Tamang sinabi mo. Umalis ka sa harapan ko. Shenze, kailan pa ako nagkaroon ng ganitong kalakas? Sinabi ko na sa inyo, si Tito Shen ang tatay ko. Hindi niyo makukuha ang kumpanya. Ay naku! Tuan-tuan, alam ni Lolo na mabuti ang intensyon mo. Ang anak kong ito, sa loob ng maraming taon, wala pa rin kasintahan. Paano naman mangyayari? Na magkaroon siya ng anak na kasing laki mo. pasensya na. Siguro po ay masyado lang po talagang gusto ng anak ko si Ginoong Shen. Kaya po siya nagkakamali at tinatawag siyang tatay. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, kailangan ko na lang maghanap ng tao para patunayan ang aking pagkatao. Anong panyabagong kalokohan na naman ang gagawin mo, maliit na pulubi? Hindi kayang magkaanak ni Shen Jinyan. Iyon ay isang katotohanan. Kahit pa imbitahin mo ang pinakamakapangyarihang Diyos, wala ring silbi. Lolo. Tay! Lolo, Shenze, hindi ako nagkakamali, di ba? Ang maliit na pulubi na ito, talagang naimbitahan niya ang lolo mo. Anong lolo? Nagpakawala ng ilusyon ang maliit na pulubi na yan. Puro peke yan. Sino ba itong gunggong na walang utak? Pa, si Shenze, ang anak ng pananay. Siya pala, si Aze. Napaka-cute niya nung bata pa. Bakit naman naging pangit ng lumaki? Hoy, matandang hukluban, marunong ka bang magsalita?
Sino ang sinasabi mong naging pangit? Kung hindi ka lang kamukha ng lolo ko, pinatay na kita. Walang galang. Nakalimutan mo na ba? Noong bata ka pa, nahulog ka sa imburnal. Sino ang sumagip sa'yo? Paano niya nalaman yan? Kami lang ng lolo ang nakakaalam niyan. Siya nga ba talaga ang lolo ko? Lolo sa tuhot. Ayos naman po kayo sa ibaba. Bakit po kayo umakyat? Hindi ba? Ginulo ninyo ang isang mahalagang tao. Kaya napilitan akong umakyat dito. Sabihin, bakit ninyo ako kailangan? Lolo, sa tuhot, hindi po sila naniniwala na ako ay apo ng pamilya Shen. Maaari niyo po bang patunayan para kay Tuan-Tuan? Lolo, itong maliit na pulubi na yan, nagpapanggap na anak ng pamilya Shen. Ibunyag niyo na po siya agad. Palayasin niya siya. Siya talaga ang dugo ng pamilya Shen. Ano? Ngayon, maniniwala na kayo, di ba? Imposible. Hindi yan mangyayari. Paano magkakaroon si Shenjing yan ng ganito kahalaking umalis ka sa daan ko? Anak na babae? Lolo, hindi ba't malabo na ang mata mo at nagkakamali ka lang? Aze. Gago. Ang nasa tiyan ng asawa mo, hindi ang dugo ng pamilya Shen. Sino ba talaga ang malabo ang mata? Ano? Naglakas loob kang lokohin ako? Aze, huwag ka maniwala sa kanya. Hindi ko ginawa yan. Hindi ko ginawa yan! Magsisinungaling ba ang lolo ko? Aze, maniwala ka sa akin. Ikaw lang talaga ang lalaki sa buhay ko. Punyeta kang babae. Papatayin kita. May tao ba dyan? May tao ba dyan? Ilabas nyo ang dalawang kahihiyan na yan. Palayasin niyo sila. Wala na kayong dalawa sa pamilya, Shen. Halika rito. Papatayin kita, Malandi. Wala nang malaking bagay pagkatapos nito. Huwag mo na akong guluhin. Alam mo bang nakakapagod umakyat dito? Hindi ko inakala na ang pamilya Shen natin ay may apo pa palang gumagala sa labas. Kasalanan mo. Ikaw na bata ka. Pinahirapan mo ang aking mahal na apo sa probinsya sa loob ng maraming taon. Balita ko, mayaman daw yung nasa loob. Ang relo niya lang, daan-daang libo na ang halaga. Kung totoo yan, edi ang pamilya natin sa hinaharap, makakakuha pa ng malaking pera gamit ang bata. Kung si Tuan-Tuan ang anak ko, edi 6 na taon. Nang nakalipas ang babaeng gustong kumapit sa kapangyarihan, edi. Ang munting tagapagligtas ay naging apo ko. Mukhang ang kapalaran nating maglolo ay itinakda ng langit. Kasama Su, kasalukuyan Kang Balo, at kayong dalawa ni Tuan-Tuan ay magkasama. May balak ka bang magpakasal ulit? Ano sa tingin mo si Jinyan namin? Hindi ako pumapayag. Wala kang karapatang hindi pumayag. Pinagbuntis mo na ang tiyan ni kasama Su, tapos ayaw mo pa ring panagutan. Lolo Shen, ang estado ko at ni Jinong Shen ay magkaiba ang langit at lupa. Hindi ko naisip na umasa sa kanya. Anong panahon na ba ngayon? Wala nang ganyang mataas o mababa ang pinag-uusapan. Magpakasal na kayo. Hindi ko siya papakasalan. Kung gusto nyo, kayo ang magpakasal. Bastos na bata! Anong sinasabi mo? Nakapagtata ka. Dati naman si Daddy, mabait kay Mommy. Suwanyin, ito po ang banyo. Sabi po ni Lolo, dito muna kayo titira ng munting binibines sa loob ng ilang araw. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako. Salamat! Bilisan mo! Bilisan mo! Anong nangyari, Tuan-Tuan? Narinig kong sumisigaw si Mommy ng tulong. Bilisan mo, iligtas mo siya. Ano? Mommy, ayos ka lang ba? Mommy! Ikaw. Ayos ka lang ba? Ako. Parang nasira ang ilaw kanina. Hindi ko sinasadyang madalas.
Tatawagin ko si Auntie Wang para tulungan ka. Mr. Shen? Mahal mo ba ako? Shen Jinyan. Shen Jinyan. Ano ba ang iniisip mo buong araw? Ikaw at si Su Wanyin Ang, babaeng mapaghangad sa karangyaan na yon, may masamang balak. Hindi ba't nabiktima ka lang ng plano niya? Dino, bakit ang aga mo naman naglalaban ng kumot? Ako na lang ang gagawa nito. Magpahinga ka na lang. Huwag na po. Ako na lang po ang gagawa. Bakit parang kakaiba si Gino ngayon? May kakaibang amoy din ang kumot. Wanyin, kailangan mo ba talagang umalis? Marami pa akong hindi nagagawa sa bahay. Si Tuan-Tuan, ipagkakatiwala ko muna sa inyo. Apok ko si Tuan-Tuan. Anong pinagsasabi mong ipagkakatiwala? Dati pa, inimbestigahan ko na. Ang inay mo, paulit-ulit kang sinisiraan at sinasaktan. Dati, dahil hindi magkaanak ang dating asawa mo, para itago ang kahihiyan, pinilit kanyang kumuha ng ibang lalaki para magkaanak. Tapos, dahil lang sa 500 piso, ibinenta kanya sa iba. Anong maganda sa ganung pamilya para balikan? Kaya pala si Su Wanyin, dati pa, biktima na rin ng panlilinglang. Kahit na ganon ang sinasabi ninyo, ang Tauha Village pa rin ang tahanan ko. Ang pagtira ko rito ay hindi tama at walang basehan. Maaring magdulot pa ito ng masamang epekto kay Ginoong Shen. Hindi yan makakaapekto. Ginoong Shen, ikaw. Kailangan ni Tuan-Tuan si Inay. Gusto kong bigyan siya ng kumplitong pamilya. Kain na. Kain na po. Ngayon, may paboritong nilagang karne ng kuneho si Tuan-Tuan. Masaya ka ba? Tuan-Tuan, kumain ka pa ng marami. Salamat, Daddy! Napagod ka sa pagluluto ng napakaraming pagkain. Kumain ka pa ng marami. Tuan-Tuan, hindi mo pa nasasabi kay Lolo. Kailan ba naliwanagan ang tatay mo at nagsimulang maging mabait sa inay mo? Ewan ko ba? Kanina sa kusina, nakita ko pa si Daddy na palihim na hinalikan si Hinay. Talaga? Oo. Kung gayon, pagkatapos ng bagong taon, magkakaroon na si Tuan-Tuan ng kapatid na lalaki o babae. Gusto ni Tuan-Tuan ng kapatid na lalaki o babae? Tuan-Tuan, ngayon lang ako magbabagong taon kasama si Lolo. Halika. Bibigyan ka ni Lolo ng malaking angpaw. Salamat, Lolo! Buksan mo tingnan. Lolo, kapag bagong taon, may angpaw ba talaga? Siyempre naman. Kung gayon, bibigyan din ni Tuan-Tuan ang lahat ng angpaw. Angpaw para sa lahat! Binabati ni Tuan-Tuan ang lahat ng maligayang bagong taon! Maligayang bagong taon.